Magandang umaga mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang math para sa unang linggo ng ikatlong quarter. Ang ating aralin ay pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin sa sukat ng oras. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Kung nakahanda ka na ay halina't magsimula na tayo. Sa nakalipas na taon ay natutuhan mo ang pagsabi at pagsulat ng tamang oras sa minuto na kasama ang AM at PM gamit ang analog clock at ang digital clock. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM at PM sa analog clocks. Halina't ating balikan ang mga bahagi ng orasan ng analog clock at kung papaano nga ba ito basahin. Ang unang kamay na ating nakikita ay ang oras. Ito ang maikling kamay sa orasan. Ito ang unang kamay na ating binabasa sa orasan. Binabasa ang mga bilang ayon sa mga itinuturo nito. Ang pangalawang kamay naman na ating makikita ay ang minuto. Ito ang mahabang kamay sa orasan. Ang pangalawang kamay na binabasa sa orasan. At binabasa ang mga ito bilang tig-5. Ang isa ay sumisimbolo sa bilang 5, kasunod 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, at 60 o binabasa natin bilang o'clock kapag nakaturo na sa 12. Ang pangatlong kamay naman na ating makikita ay ang manipis at ang tinatawag natin itong segundo. Halina't tukuyin natin ang ipinapakita sa analog clock. Ang oras ay, una nating babasahin ay ang nakaturo sa oras. Nakaturo ito sa bilang 1. Sumunod naman ang minuto. Nakaturo ito sa 5 na kumakatawan sa bilang 25. Maaring ito ay sa umaga, AM, maaari ding sa hapon, PM. Maaaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. Una, ika-1 at 25 minuto ng hapon. 25 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Maaari ding 35 minuto bago maging ika-2 ng hapon. Masdan nating muli ang isa pang halimbawa. Makikita natin dito ang tatlong kamay ng orasan. Ang unang kamay ay ang makapal ngunit maiksing arrow na kumakatawan sa oras. Ang ikalawang kamay ay ang makapal at mahabang arrow na kumakatawan naman upang tukuyin ang minuto. At ang pangatlong kamay ay ang manipis na guhit na kumakatawan sa segundo. Ang oras na ipinakikita sa orasan ay maaaring ika-6 at 15 ng umaga o AM o ika-6 at 15 ng hapon o PM. Dahil ang maikling kamay ay nakaturo lampas ng kaunti sa bilang na 6 at ang mahabang kamay naman ay nakaturo sa 3 na may katumbas na 15 minuto. Ngayon tukuyin mo nga ang oras na ipinakikita dito. Kung ang oras na ito ay makikita sa umaga, anong oras ang ipinakikita nito? Ika-10 at 30 ng umaga. Dito naman sa ating pangalawang halimbawa ng analog clock, makikita naman ito sa hapon. Anong oras ang ipinakikita dito? Ang oras ay ika-2 ng hapon. Natukoy mo ba ng tama ang ipinakikita sa ating mga analog clocks? Mahusay kung ganon.
Sa araling ito, matututuhan mo naman ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras at araw. Matututuhan mo rin ang pagsalin ng sukat ng oras gamit ang araw, linggo, buwan at taon. Narito ang mga pagsasalin o conversion na dapat nating malaman. 1 minuto katumbas ng 60 segundo. Ang 1 oras ay katumbas naman ng 60 minuto. Ang 1 araw ay katumbas ng 24 na oras. At ang 1 linggo ay katumbas ng 7 araw. Ang 1 buwan katumbas ng 4 na linggo o 30 araw. 1 taon katumbas ng 12 buwan. 1 taon katumbas ng 365 araw. 1 taon katumbas ng 366 na araw tuwing leap year. Halina't pag-aralan natin ang mga halimbawa. Unang halimbawa, 180 segundo ay ilang minuto? Narito ang ating unang solusyon. Kailangan malaman natin ang pagsasalin kung ilang segundo ang katumbas ng 1 minuto. Ang 1 minuto ay katumbas ng 60 segundo. Masdan natin ang solusyon na ipakikita sa pagsasalin ng mga oras. Ang naibigay na datos ay 180 segundo. Ang 1 minuto naman ay katumbas ng 60 segundo. Ang 180 minuto ay ating i-divide sa 60. 180 divided by 60 upang makuha natin ang tamang sagot. At ang sagot dito ay 3 minuto. Kaya ang 180 segundo ay may katumbas na 3 minuto. Isaisip natin ang mga ito. Masdan natin ang dalawang unit at ating ipagkumpara. Ang segundo ay ang unit na mas maliit o mas maliit na unit. At ang minuto naman ay mas malaking unit. Kapag ganito ang ating isinasalin, ang gagawin natin ay divide o division. Ang 1 minuto ay may katumbas ng 60 segundo. Kaya, ang datos na naibigay na 180 segundo ay i-divide natin sa katumbas ng 1 minuto na 60. 180 divided by 60 equals 3. Ang sagot ay 3 minuto. Narito naman ang iba pang paraan upang makuha ang sagot. Ito ay ang tinatawag na table strategy. Narito ang ating solusyon bilang 2. Sa table strategy, makikita natin dito ang mga katumbas ng minuto sa segundo. Ang 1 minuto ay may katumbas ng 60 segundo. Ang 2 minuto katumbas naman ng 120 segundo. At ang 3 minuto ay katumbas ng 180 segundo. Dito ay makikita natin agad kung ano ang sagot sa ating hinahanap na datos. Ang 180 segundo ay katumbas ng 3 minuto. Para naman sa ating ikalawang halimbawa, ang 7 linggo ay katumbas ng ilang araw. Narito ang solusyon bilang 1. Kailangan alam natin ang conversion o pagsasalin sa linggo at araw. Ang 1 linggo ay katumbas ng 7 araw. Ang datos na naibigay ay 7 linggo. Ang 1 linggo ay may katumbas ng 7 araw. Tanggalin natin ang magkaparehong unit sa itaas at ibabang bahagi ng equation. Ito ay ang linggo. Ituloy na natin ang equation. 7 times 7, ang sagot ay 49. At kopyahin natin ang natitirang unit. Ito ay ang araw.
49 divided by 1, ang sagot ay 49. Sa makatuwid, ang 7 linggo ay may katumbas na 49 na araw. Masdan natin muli ang dalawang unit, ang linggo at araw. Ipagkumpara nga natin ang dalawang unit. Ang linggo ay ang mas malaking unit, ang araw ay ang mas maliit na unit. Kapag isasalin natin ang malaking unit sa mas maliit na unit, ang gagawin ay multiply o multiplication. Alamin natin ang pagsasalin ng linggo sa araw. Ang isang linggo ay may katumbas na 7 araw. Ang naibigay na datos ay 7 linggo. Ilang araw mayroon ito? I-multiply natin ang 7 linggo sa 7 araw. Ang sagot ay 49. Ang 7 linggo ay may katumbas na 49 na araw. Para naman sa pangalawang solusyon, ang gagamitin ay table strategy. Ang isang linggo ay may katumbas na 7 araw. Makikita natin na bawat linggo ay nadadagdagan ng 7 araw. Makikita natin sa ating table na ang 7 linggo ay may katumbas na 49 na araw. Kaya ang sagot natin dito ay 49 na araw. Para naman sa ating pangatlong halimbawa, 2 taon, 2 buwan, at 1 linggo ay katumbas ng ilang araw. Masdan natin ang mga unit. Ang mga naunang unit ay mas malalaking unit. Kumpara sa araw, ito ay mas maliit na unit. Kapag ganito ang ating gagawin ay multiply o multiplication. Una ay alamin mo ang pagsasalin o conversion. 1 taon katumbas ng 365 araw, 1 buwan katumbas ng 30 araw, at ang 1 linggo katumbas ng 7 araw. Una nating isalin ang 2 taon. 2 times 365, ang sagot ay 730. Sunod naman natin ang 2 buwan. 2 times 30, ang sagot ay 60. At ang 1 linggo, 1 times 7, ang sagot ay 7. Ngayon, upang makuha natin ang tamang sagot ay pagsamahin natin ang lahat ng mga bilang na ito. 730 plus 60 plus 7. At ang sagot ay 797 days o 700 at 77 araw. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Unang bilang, 120 minuto ay katumbas ng ilang oras. Masdan mo ang mga unit na naibigay. Ang una ay mas maliit na unit, ang pangalawa ay mas malaking unit. Ang gagawin ay division o divide. Ang 1 oras ay may katumbas na 60 minuto. Kaya itong ating equation, 120 divided by 60, ang sagot ay 2 o 2 oras. Masdan naman natin ang table strategy. Makikita natin dito na ang 2 oras ay katumbas ng 120 minuto. Pangalawa, 5 araw ay katumbas ng ilang oras. Masdan natin ang 2 unit. Ang unang unit ay mas malaking unit at ang pangalawa naman ay mas maliit. Ang gagawin natin kapag ganito ang naibigay ay multiplication o multiply. Ang conversion ay 1 araw katumbas ng 24 na oras. Narito ang ating equation. 5 times 24 equals 120 o 120 oras. Makikita naman natin sa ating table strategy na ang 5 araw ay mayroon ngang katumbas na 120 oras. Pangatlo, 2 buwan at 3 linggo ay katumbas ng ilang araw.
Ang dalawang naunang unit ay mas malalaking unit at ang nawawala, ang hahanapin naman natin ay mas maliit na unit. Ang gagawin natin dito ay multiplication o multiply. Ang isang buwan ay katumbas ng 30 araw. Ang isang linggo naman ay katumbas ng 7 araw. Una nating isalin ang dalawang buwan. 2 times 30, ang sagot ay 60. At ang 3 linggo naman, 3 times 7, ang sagot ay 21. Ngayon ay pagsamahin natin ang dalawang ito. 60 plus 21, ang sagot ay 81. Ang dalawang araw at 3 linggo ay katumbas ng 81 araw. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ilang segundo mayroon sa pinagsamang 1 oras at 10 minuto? A. 4,200. B. 3,600. C. 3,000 or letter D, 1,400. Pangalawang bilang, ilang oras ang katumbas ng pinagsamang 1 linggo at 3 araw? A. 320. B. 280. C. 240. O D. 120. Pangatlo, natapos ni Raquel ang kanyang paglalaba sa loob ng 3 oras. Ilang minuto niya natapos ang paglalaba? A. 108, B. 120, C. 160, o titik D. 180. Pang-apat, sina Nash at Matthew ay gumawa ng kanilang proyekto sa matematika. Umabot ng 2 linggo bago nila ito natapos. Ilang araw nila natapos ang proyekto? A. 7, B. 14, C. 16, o D. 24. Panlima, si Jodina ay mahilig magbasa ng aklat. Natatapos niyang basahin ang 1 libro sa loob ng 1 linggo, 4 na araw at 4 na oras. Ilang oras lahat ang itinagal niya sa pagbabasa ng 1 libro? A. 268, B. 254, C. 180, o titik D. 164. At narito na ang mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay titik A. Pangalawang bilang naman ay titik C. Pangatlong bilang, titik D. Ang pang-apat na bilang ay titik B. At ang panlimang bilang, ang sagot ay titik A. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!